106.7 Energy FM. Hey. Hi! Same, pero Iba! Dito yan sa number 1, 106.7 Energy FM. Bangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo... Mare! Yes, Mare! Alam mo, balita ko may mga pangga tayo na nanlalamig na sa mga panahon na to. Talaga ba, Mare? Oo. Eh, bakit daw sila nanlalamig? Eh kasi Mare, taga Baguio sila. Tapos, alam mo ba ang temperature sa Baguio kaninang alas 8 ng umaga? Ilan na? 10.9 degrees Celsius. Naku, Mare! Makakagawa ka na ng ice candy dyan. Totoo. Hindi mo na kailangan effort, hindi mo na dapat ilagay sa refrigerator because talagang maninigas na lang siya ng kusa. Naku, Mare, yan nabanggit mo, Baguio. Oo. Naku, nakakarating din ng Energy FM sa Tacloban. Ay, ano meron? Naku, nakikinig sa atin mga taga Tacloban Institute of Technology and Entrepreneurship. Good morning. In short, TITE daw. Buti na lang binuo mo, Mare. Baka wala na Diba? tayong trabaho mamaya. Ayan nga, nakikinig sa atin sila Doc Jed Cruz, Doc Dan Raypan, Doc Tin Flores, Doc Bobby Calderon, and of course, Doc Seb Barba III. Ayan, good morning po mga doc. Mga surgeons yan sa may Valenzuela Medical Center. Kung meron kang ipapaayos sa kanila, ano yun at bakit? Puso. Parang meron yatang isang dapat lang na surgeon na mag-ayos niyan eh. Si McDreamy ng Grey's Anatomy. Ay, hindi pala siya heart surgeon. Meron pa akong alam na isa pero hindi ko alam yung pangalan niya. Pero nakita ko na siya sa picture. Wala yun. Wala ba? Wala, oo. Ba't kilala mo ba yung sinasabi ko? Ay, hindi ata. Ano ka ba? Ito pilingero to. Hello po sa mga doktor, Doc Clarence. Mahal kita sobra. Oo, Hello yung po. mga nag-aayos sa mga puso, mukha, Yes, mukha. at katawan naming lahat. Alam mo, feeling ko nga dapat magmahal na rin ako ng Dr. Mare. Bakit, Sa dami Mare? ng inoperahan sa akin. Alam mo yan, Mars. Oo, Mare, wala ka ng gallbladder, wala ka Oo. ng tonsils. Oo. Ano pa mawawala sa'yo? Di ba nung isang araw may tinanggal dito sa ulo ko? Oo nga pala. Nakakaloka. Pero ito, Mare, minsan alam mo, minsan hindi natin kailangan ng doktor para maayos yung nararamdaman natin. Eh. Oo, Mare, kasi hindi rin tayo makakahanap ng love doctor. Totoo, di ba? So, ito na nga, Mare. Paano kung ganito yung problema mo? Yung tipong sawang-sawa ka na sa buhay mo. Pero yung mga taong akala mo talagang kakapitan mo, sila pang feeling mo nakaka-drag down sa'yo. Hello, naku, Mare, marami tayong makapanggadyaan ang nakikinig at nakaka-relate sa ganyang kwento. Kaya naman, kung meron kang ganyang story, share mo yan dito sa Lihim ng Liham. True, all you have to do is the following. Hoy! Pero Oo. parang criteria. May guidelines pala. Oo. Ito na nga, pilingerong palaka lang tayo, Mars. Ito na nga, punta po kayo sa Facebook, tapos hanapin niyo po yung Energy FM doon sa search bar. Correct. Tapos makikita mo doon yung message, kulay blue yan. Message, tapos ilagay mo doon yung story mo, i-message mo, i-type mo. Tapos make sure lang na yung pinakaunang linya ay Lihim ng Liham. Correct ka dyan. Kaya naman, Glenn Pueyo, kapag ikaw may lihim ng liham, pwede mo rin yan ipadala sa aming Facebook page, Mayora Iska at Lindsay 1067. And sa lahat po na nakadata ngayon or Wi-Fi, basta may internet kayo, we are so, oh my gosh, like so live on Facebook. And I'm so dark today. Why? Hindi talaga Yung suot ba? ko. Oo nga. In fairness naman sa'yo. Pero yun nga, punta po kayo sa Facebook nang makita nyo po ang pinakamagagandang gawa ng Panginoon. Hoy! Hindi. Hindi natin Ayan. sila papapangitin. Hindi, punta kayo dyan para makita nyo kami, Mars. Para makita nila yung mga damit natin na nagmukha daw akong buntis Hoy, ngayong araw na hindi. to. Diba? Bakit pag siis kayo nakaganto, parang ang ganda-ganda pag ako mukha akong buntis? Mga bastos din tong mga to eh. Nakakalok. Mga Diba? judger kayong lahat. Hindi ninyo ako kino-compliment pag nakaitim ako, pero pag siis ka nakaitim, kino-compliment ninyo. Uy, nakakaano kasi yan, nakakapayat Slim down. Oo. Pero meron kasi, Mare, na damit na pag nakaitim ka, akala mo napakataray mo eh. Correct, oo. Kaya iniiwasan ko yan. Alam mo eh. kung bakit, Mare? Lipstick mo rin kasi kulay red. Why hindi? Oh my gosh, like it's not Minsan, red kapag nag-black ka, sometimes. diba, na damit, nag-red kang lipstick. Parang Adam's Family. Pero si Correct. Adam's Family, hindi naman red yung lipstick. Black. Lipstick. Oo. Tapos punta doon yung usapan natin, Mare, no? Oo nga. Mamememohan na naman tayo. Ibalik nyo doon sa kwento. Hi na mga bangga sa oras natin 9 at 10. Ito na po ang Lihim ng Liham! Lihim ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabik. Damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig at walang buwang
sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. Magandang araw po mga mosang. Magandang araw din sa'yo, problemado at luhaan. Dala-dalawa, Mare. Grabe ka dun, ha? Gusto ko lamang po i-share ito. Isa po ito sa pinaka-pinagsisisihan kong desisyon. Yung pong nagpadala po ako sa aking emosyon. Ito po yung naging dahilan kung bakit pakiramdam ko lunod na lunod ako. Hindi naman po talaga dapat ako papatol sa ka-same sex ko eh. Kaso, na-pressure po ako. Yung older sister ko, maagang nabuntis at ayoko na sumunod sa yapak niya. At dahil din sa nangyari sa sister ko, pinaghihigpitan at palagi akong sinasabihan ng gagaya ka lang din sa ate mo. To make the long story short, sumubok ako magjowa ng bisexual. At first, sobrang smooth lang ng relationship namin since long-distance relationship kami. Not until nag-decide kami na mag-live-in, mga mosang. Doon na nag-start yung totoong kwento. Namulat ako sa katotohanan na mali yung desisyon ko na talikuran ng 3 taon yung pamilya ko. So, pinili niya. Truly. Like, chinus niya magmahal ng bisexual tapos tinalikuran niya yung pamilya niya dahil siguro feeling niya, napapressure siya sa kanyang pamilya. At napamahal na siya doon for 3 years. Eto na nga, Mare. Pinutol ko yung ugnayan ko sa buong angkan ko, mga mosang. At kahit na ospital pa yung nanay ko at tatay ko, hindi ako nakialam. Sobrang kailangan nila ako noon pero hindi ko sila nilingon. Dahil ang tanging nasa isip ko ay pagod na ako sa pamilya ko. Pero ang totoo pala, mas mapapagod pala ako sa ginawa ko, mga mosang. Yung 3 taon na malayo ako sa pamilya ko, akala ng marami nagpakasaya ko dahil tumakas ako sa responsibilidad ko bilang anak at kapatid. Pero hindi. Ang totoong tinakasan ko ay yung mga bumubulong sa akin na kitilin ko na yung sarili kong buhay para lang maging malaya sa bigat ng pasanin ko. Sa 3 taon na magkasama kami ay hindi naging madali, mga mosang. Away dito, sakitan doon, at sumbat ang lagi kong naririnig mula sa partner ko. Tumagal kami ng 4 na taon pero alam kong pinilit na lang namin na isalba kasi nasanay na kami sa presensya ng isa't isa. Nawala na yung pagmamahal at puro na lang po pagtitiis. Kaya nagpasya na ako na itigil na ang lahat. Hanggang ngayon, mga mosang, pinipilit kong umahon dahil hanggang ngayon ay nagsisisi pa rin ako sa lahat ng ginawa ko. Dahil po sa pagtalikod ko sa responsibilidad ko bilang anak at kapatid ay pakiramdam ko, hinihila at nilulubog ako ng sarili ko. Sabi nga nila, pagdating ng araw, lahat ng hakbang na ginawa mo ay pagsisisihan mo. Mga mosang, paano ba ang bumawi sa pamilya? Tulungan niyo po ako. Ito po ang lihim ng aking liham.
Mare, no, pinipili natin kung ano yung sinisigaw ng puso natin. Ay, hindi pala minsan, madalas. Sabi nga kasi ng sex bomb, lahat kasi tayo in-idolize yung sex bomb. Oo kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Ganyan. Pero minsan kasi, mga pangga, aminin na natin, yung tinitibok ng puso natin, hindi ibig sabihin nun ay palaging tama. Puso mo ay titibok-tibok. Oo kasi. Diba? Tingnan mo nangyari sa letter sender natin, pinili niya yung puso niya kasi Mare, may galit din siya dun sa pamilya niya. Na akala niya maliligtas siya, akala niya makakatakas siya doon sa problema niya, doon sa family niya kapag sumama siya dito sa girlfriend niya. Oo, totoo. Pero hindi, kasi mas napasama siya. Oo. Tingnan mo Mare, sinasaktan siya physically Oo. Sinasaktan din siya emotionally. Totoo. At nagstay na lang sila together kasi nga sanay sila sa presensya ng isa't isa at yun ang pinaka-saddest part Mare kapag Oo. nagmahal ka sa isang tao. Oo. Yung nag-i-stay ka na lang kasi sanay ka na sa kanya at wala na pagmamahal. Oo. Alam mo, Mari, yung feeling mo, hindi, wala na akong makikitang tulad niya eh. Hindi, ito yung, kami talaga para sa isa't isa kasi nagtagal nga kami, oh. Parang in-endure namin lahat ng mga challenges and problema. Kami talaga para sa isa't isa. At ganyan ang isip nila, Mari, kahit sinasaktan sila, kahit inaaboso sila, which is para sa akin wrong. Oo, masyado kasi nila sinamba si Saint Iska. The saint of, forgiveness. Oo, the saint of tatanga-tanga. Hindi nga totoo. Pero kasi alam mo, hindi naman din natin masisisi yung mga kapwa natin kung talagang kung nauuna lagi yung kanilang puso, Mare. Oo, yung emosyon nila. Kasi 'di ba, we are emotional creatures, Mare. At talagang we tend to follow our hearts more than our brains or our heads or kumbaga pag-iisip natin. Pero yun nga minsan kasi yung puso natin pinapahamak tayo. At lagi nauuna yung puso natin. Ewan ko kung bakit. Yan ang pinaka magpapahamak sa atin at pinaka mananakit sa atin yung puso natin. Totoo. Yan yun, promise. Kaya alam mo, dapat, kapag alam mo naman na, teka lang, parang kailangan ko yata gamitan to ng ng utak ng ko heads ko, ng brain ko So, dapat, alam mo na yun dapat matik na yun na kapag sobrang nasasaktan ka na, wait, straighten up guys, ganyan. Oo, ayusin Kailangan natin to. Umayos na tayo kasi parang paulit-ulit 8 taon ko tong in-endure, diba? Mga ganyan. Diba? Huwag palaging puso. Ayun nga, Mari, kaya nga nasa tuktok yung utak natin Oo. para unahin. Oo. Kasi minsan talaga ang puso masyado tayong inaano niyan nililito. Oo. Masyado niyang pinapataas yung emotions natin na minsan nakakalimutan na natin maging logical. Oo. Nakakalimutan na natin maging rational din. Oo. Kasi nga, pinauuna natin kung ano yung damdamin natin. Sabi nga nila na, di ba, at naniniwala ako dito, Mare, na wag kang magdedesisyon kapag heightened yung emotions mo. Totoo. Kapag sobrang galit ka, kapag Totoo. sobrang saya ka, at kapag sobrang lungkot mo. Totoo. Hindi ka po pwedeng magdesisyon yan kasi extreme din yung kalalabasan niya. Totoo. 'Di ba? Ang sakit lang minsan kasi, alam mo kung bakit natin madalas sinusunod yung emosyon natin, yung damdamin natin. Kasi sobrang sarap din naman talaga kapag Totoo. sinunod mo yung pag-ibig 'di ba? At mas madali siya marisundin Oo. kaysa sa utak natin na tinuturo ang tama. di ba? Diba? Nakakaloka kasi tayo naman din, naka-experience na tayo na talagang bigay todo tayo sa mga Oo, dating Mare. jowa natin. Kasi nga, ang sarap ng pakiramdam na mahal mo tong tao to, tapos minamahal ka rin, kahit na hindi man nakikita na, teka lang, bakit inaargabyado niya ako? Oo. Deserve ko ba to? Kasi hindi natin naiisip yung talagang, ano bang essence ng pagmamahal talaga? Or para saan ba talaga yung pagmamahal? Bakit ba kayo in a relationship? Alam mo, Mare, minsan lang talaga, hindi pala minsan, madalas din, matigas ang ulo kasi natin. Oo. Yung mga bagay na binibigyan na tayo ng sign na, oy, hindi yan para sa'yo, wag mong Totoo. kukunin yan, pinipilit pa rin natin. Pina-project nyo kasi. Pina-project natin. Kaya naman, sige, pag bibigyan tayo ng panahon, bibigyan tayo ng universe, o sige, kunin mo yan, tanggapin mo yan, lasapin mo yan. Pero at the end, masasaktan ka din. Kasi Totoo. hindi talaga siya para sa'yo. Oo. Pinipilit lang talaga natin. Kaya may kasabihan nga ako, di ba? Huwag pilit lang ayaw, kundi baka Pumayag! Diba? At kapag pumayag, hindi siya masaya. Oo. Hindi siya masarap sa Kasi- bandang dulo. Kasi Mare, pilit. correct. At Diba? hindi talaga siya ang para sa'yo. Diba? Naalala mo yung mga pagkakataon na talagang ayaw ng mga magulang mo sa jowa mo pero pinaglaban mo. Correct! Diba? Diba parang lahat ng kapatid mo kaaway mo pero pinaglaban mo pa rin yung jowa mo na yan dahil gwapong-gwapo ka doon sa jowa mo. pero at the end, Mare, Oo. ikaw pala ang nagkamali. Kasi naniniwala ka na gwapo to, mayaman to. Huy, ang sarap niya maging jowa. 'Di ba kahit na gwapo nga siya, mayaman nga siya, pero hindi naman ikaw ang priority, pinababayaan. Yoy. Pag magbibigayan na ng gifts at saka ng flowers sa Valentine's Day, hindi ka naiisip. Yun ang kwento mo. Naubos Diba? ang pera sa mga regalo sa mga kaibigan at Diba? kamag-anak, pero pagdating sa'yo, wala. I love you na lang. Oo, nakakaloka. Mayaman nga siya at gwapo, pero merong iba. Hoy! Diba? Yun yung sinasabi ko sa'yo. Ito personal experience, kaya huwag nyo nang tularan. Oo. Diba? At wag na wag kayong
gagaya kay Iska. Oo, si Iska. Na laging mapagbigay pagdating sa pagmamahal, Oo. hindi iniisip ang sarili. Alam mo, Mari, lately natuto na talaga ako. Ano yun? Na wag mo pala talaga ibibigay yung 100%, no? Totoo Baka naman, 90% lang. Ay, masakit pa rin yun. 90% mataas pa rin yun. Pero alam mo kasi, ito natutunan ko ha. Sabi ni Madam Corina Sanchez, good Wow. morning man, kung naririnig mo man ako. Kami, dito sa nakikinig Energy. yun, nag-chat nga Oo. sa akin. Hello, no? Ma'am Corina. Nakikinig yung mga anak niya, sila Oo. Pepe. Naligo na kayo? Naligo na kayo? Kumain na kayo? Hindi, ang sabi niya ha, wala kasing ibang makakapagsabi kung sobra na yung binibigay mo Totoo. o kung tama na yung ginagawa o tama pa ba yung ginagawa mo. Ikaw lang kasi ang makakapagsabi kung okay, pagod na ako, tama na, move on na ako. Oo. Hindi yan manggagaling sa ibang tao eh. Kasi maaaring sa ibang tao, sobra-sobra yan, pero sa'yo, kulang Hindi pa. pa, oo. Diba? Yun yung natutunan natin eh, na maaaring yung 100% effort na to, na maaaring para sa ibang tao, mukha kang tanga. Pero para sa'yo, hindi Hindi. kulang pa eh, kasi mahal na mahal ko siya. Di ba, nagmamahal ka lang talaga. Oo, di ba? Kumbaga, conforme yan sa tao kung gaano yung 100% nila. Kasi Mari, wala tayong measurement na talagang sinusukat eh. Kanya-kanya tayo ng measurement at Oo. unit kung paano natin susukatin. Di ba? Kung sa kanya liter, sa akin milliliter lang. Hindi baliktad. Sa'yo liter, sa kanila milliliter. Oo nga, gano'n eh. Oo. Kasi 90% ka kung magmahal eh. Grabe. Ngayon siguro, Depende sa tao. depende sa tao, Mari. Depende yan sa tao kung magkano tuloy. Magkano? Nagpipilihan pala tayo ng Mga jowa 50 dito. pesos, Oo. ganun. Hindi kung gaano, Mare, kadami yung efforts or investment na ibibigay mo sa kanya. Oo. At depende rin sa sitwasyon. Kasi natuto ka na eh. Oo. Hindi po pwedeng yung same Sana. mistake. Feeling ko naman. Hindi po pwedeng yung same Fairness. mistake na kinumit mo dun sa kabila. Alam mo na nasaktan ka, patanga-tanga ka dun sa kabila. Gagawin mo ulit dito sa susunod na relasyon mo. Yun di nga ba? yung mahirap, Mari. Sinasabihan mo yung sarili mo na hindi na ako magiging ganito sa susunod kong relasyon. Pero ayan ka na naman. At Ka the na same naman. situation. Same situation. Ginagawa mo pa rin yan. Ay, Minsan nako. talaga kaya nangyayari talaga, Mari, yung history repeats itself. Oo. Kasi hindi tayo natututo. Ah, Alam lang totoo. natin kung ano yung tama. Alam lang natin kung ano yung mali. Pero hindi natin ginagawa. At hindi natin ina-apply. Oo. Kaya paulit-ulit lang yung cycle. Totoo ka dyan, tama ka dyan. Kasi nga, lulong na lulong tayo rin sa idea at sa feeling na in love tayo. Correct. Diba? Kaya nauulit yung pain natin kasi in love na naman tayo mga jay. Alam mo, parang drugs talaga ang pagmamahal. Nakaka-addict siya. Totoo, Pero totoo. minsan hindi siya nakakabuti para sa atin. Totoo, 'di ba? Diyan mo nga daw talagang masusukat kung talagang mahal mo yung isang tao, 'di ba, Mare? Oo. Tulad ng sinabi mo kasi parang drugs. Kapag hindi mo na nakukuha yung attention, kasi pag in love ka, lahat ng attention nakukuha mo, lahat ng form of love languages matatanggap mo Oo, yan eh. Pero kapag nawala ng lahat ng 'yun, mamahalin mo pa rin ba? Yun nga, yung withdrawal phase kapag Oo. tumigil ka na doon sa pagte-take mo ng drugs. O, 'di ba? Parang ganun din sa pagmamahal. 'Di ba? Mamahalin mo pa rin ba? Will you stick with him or her kapag gano'n na yung sitwasyon? Yun nga. Yung hindi ka na kinikilig. Oo. Paano kapag mahirap na ang lahat? Yung masakit na yung ulo mo sa kanya. Oh, dito sa letter natin, kapag sinasaktan ka na niya, mamahalin mo pa rin ba siya? Doon ka mapapaisip na kakayanin ko ba to 5 years, 10 years from now? Oo. Tatanggapin ko pa rin ba yung mga sampal niya, yung mga sabunot niya sa akin? Ay, hindi ko kaya. Pagmamahal pa rin ba to? Alam mo ba, lagi natin pinag-uusapan Hindi to ko kaya. Para sa akin talaga, ang physical abuse, Oo, no. non-negotiable talaga yan. Yung Hindi talaga. cheating, pag-usapan nating dalawa. Cheating, oo, kasi, Oo. kumbaga, nangyayari naman talaga yung Oo. cheating. Well, nangyayari din naman yung nananakit, pero for some people, talagang it's a no-no kapag hinampas mo ko ng Oo, sinampal Mare. mo ako. Wala na tayong pag-uusapan, tapos na yun. Ayun talaga ang pinaka-ayoko. Oo, hindi na talaga. Ibang usapan na kasi siya, physikalan na. Oo, physical. Sa emotional, pwede ko pang itago Oo. Hello, pipisikalin mo kami, babasagin mo yung mukha namin, yung mahal-mahal magpa-facial. Etong gandang to. Mga mukhang to? Nakakagigil ka naman yung kilay kong pinatatuko sa Edwin Lisa. Diba? Nakakaloka ka. Yung makeup namin ang mahal-mahal, tapos sasampalin nyo lang kami. Baka ipakulong kita. O, dapat lang naman Ganon, talaga. At diba? sa mga pangga natin dyan, nakakaranas sa mga physical abuse katulad ng letter sender natin, meron tayong malalapitan na makakatulong sa atin. Oo, ano Huwag ba? tayong matatakot. Totoo yan, di ba? At ang mga tao ngayon talagang Gina rin silang tumulong. Totoo, Mare. Di ba? As in, mag-post ka lang o na kahit saang platform, talagang kapag may nakakita niyan, hindi ka nila pababayaan. Alam mo, Mare, nalulungkot nga ako sa letter sender natin kasi ngayon jowa niya, bisexual, babae rin. Oo. So, alam niya dapat yung feeling. Oo. Alam niya dapat yung nararamdaman ng girlfriend niya, no letter sender natin, pero hindi eh. Mm-mm. Pero kasi Mari, di ba kapag halimbawa, same sex kayo, it's either ikaw ba yung lalaki or ikaw ba yung babae? O, pero at least kasi, Sa Mare, relationship. alam niya kung ano yung nararamdaman ng babae kasi Mm-mm. parehas lang silang babae.
Baka kasi iba yung takbo ng isip niya. Yun yung nakakalungkot na pwede naman niyang gawan ng paraan yung problema niyong dalawa pero mas pinili niyang saktan ka na lang. Basta ako, Mare, ang endpoint ito is kapag mahal mo, wag mo sasaktan. Correct. Tapos, End. ganyan. At, Period. Yes. At huwag pababayaan ng pamilya. Family is everything. Correct, Mare. Diba? Kasi maaaring talikuran ka ng ibang tao pero ang Totoo pamilya, yan. paulit-ulit mo yung babalikan kahit ano pang kasalanan yung magawa sa'yo ng pamilya mo o magawa mo sa pamilya mo. Alam mo, kahit anong mura, kahit anong suntok na tanggap mo dyan sa magulang mo, tatanggapin ka pa rin yan. Totoo yan. At tatanggapin mo rin kasi magulang mo sila at pamilya mo sila. Kapag wala ka sa pamilya mo, parang merong, Mare, alam mo yun, yung parang kulang sa puso mo at Oo. pagkatao mo eh. Hindi ka kompleto. Naniniwala ako dyan na talagang iikot yung puwitan mo kapag hindi mo kasama yung nanay mo at hindi mo Totoo. nakakausap yung tatay mo. To yan. Huwag mo iiwan yung mga taong malaki ang naging parte sa buhay mo para lang sa isang tao na sasaktan ka lang din na alam mo hindi kayo mag-end up together. Oo. Kasi Mari, umpisa pa lang, alam na niya eh. Oo. Ginawa lang niya yun kasi na-pressure siya. Kasi gusto niya tumakas. Gusto niya tumakas. Sa tingin mo ba magtatagal kayong dalawa? Sa tingin mo ba magiging successful yung relationship niyong dalawa? Oo. Hindi, kasi nga pilit siya. Oo. At saka walang blessing ng mga magulang. Totoo. Alam mo, dyan ako naniniwala, ang relasyon tumatagal at nagiging successful mostly kapag blessed ng magulang. Kapag alam ng mga magulang Oo, yun- at tanggap nila. Tanggap nila. Yung tipong masaya sila para sa'yo. Oo. Yan ang masarap na relasyon, Mari. Totoo. Yung suportado ka ng nanay at tatay mo, yung tipong kapag napapag-usapan mo yung jowa mo, sasabat yung nanay mo na, o nasa si ganito, bakit wala siya? Alam mo, Marian, yung relasyon na hindi ko pa nararanasan. Hindi ba nila hinanap si ano dati? Hinanap. Kapag kumukulo yung duga ng nanay mo. Oo. Saka lang hinahanap. Saka hinahanap. Asa na ba yun? Ang Ganyan. gigil ako doon. Oo. Pero yung may blessing ng mga magulang na gustong-gusto talaga. Oo. Hindi pa. Hindi ko Malay pa mo naman nararanasan malapit yun. na. Sana nga, Mare. Kasi pagod na rin yung puso ko. Oo. Malapit na yan, naniniwala ko. Yun ako, Mari, ipagdasal mo lang. Kasi lahat naman, alam mo, kapag taimtim talaga yung wini-wish mo, nakikinig naman ang langit. Oo, totoo yan. Sa Totoo mga pangyan yan. natin nakikinig ngayon sa atin, kung may pinagdaraanan din kayong katulad sa akin, hindi sa letter sender natin. Paano daw ba bumawi sa pamilya, Mari? Bumalik ka. Oo, Simply. bumalik ka. Simple as that. Bumalik ka sa pamilya mo. Alam mo, yung simpleng sorry, tatanggapin nila yan eh. Mari, minsan kahit hindi ka nga mag-sorry, basta bumalik ka lang sa bahay ninyo. Oo Gets na yun eh. Diba? May napanood akong video, Mare. Oo. Yung anak niya, nagtanan, sumama sa jowa. Oo. Tapos pag uwi, buntis. Oo. Tinanggap pa rin ng magulang kahit galit na galit sila. Ganun talaga yun. Alam mo yun, yung pumasok lang sila sa bahay, na umupo lang sila sa sala, nakita ng mga magulang, tapos gatong pa yung kapatid. Umuwi na si ate! Kasama yung jowa niya! Diba? Kung kahit na galit yung mga magulang, tinanggap nila. Kasi anak nila yun eh. Minsan hindi mo kailangan magsabi ng kahit ano sa mga magulang mo at sa Oo. pamilya mo. Kasi meron kayong, nagdudugtungan kayo ng puso at bitukan ng mga yan eh. Totoo, Mare! Hindi mo pa sasabihin, alam na nila kung anong nasa isip mo, lalo na ng nanay mo. At nararamdaman mo. Nararamdaman alam nila yan. Totoo yan. Oo. So, yun ang ano natin, ang advice natin dito sa letter sender. Mare, first stop, bumalik ka sa pamilya mo. Bumalik ka sa bahay ninyo. Di, Mare, unang-una dyan, iwan muna niya yung jowa niya. Makipaghiwalay siya kasi hindi na tama Oo, na sinasaktan siya. Oo, yan. Iwan mo yung jowa mo, tapos bumalik ka sa O, pamilya bumalik mo. ka at Oo. doon magiging masaya ka. You'll Oo. find your happiness. Sabi nga dito ni Evelyn, makita ka lang nila sa pintuan, tatanggapin ka nila with open arms. Pero syempre, may hawak yung tambo. O kaya baseball bat. Oh, grabe naman yun. Sinturon lang, Mare. Oo, tsaka minsan yung natawag dito, yung hanger. Oo, tsaka panungkit ng Uy, sinampay. ginawa mong bata yung letter sender. Naku, sumabangga natin yung pinagdaraanan dyan, ha? Kapit lang, Bevs. Kapit lang. Oo, at syempre naman, ibahagi mo yan dito sa lihim ng liham. Yes, at saka kung ano yung pagmamahal na binibigay mo sa jowa mo, ibigay mo ulit sa pamilya mo, lalo na sa Correct. nanay at sa tatay mo. Bumawi ka. Bumawi ka sa kanila. Okay, tapos kung gusto nyo magkwento ng kung ano man, family, friends, or love life problems, isend nyo yan, makikinig po kami ni Iska. Hanapin nyo lang po either Energy FM, tulad nga ng sabi niya, or Mayor Iska at Lindsay 1067. Bangga! Kasama kapiling nyo pa rin sa oras sa 9:30 ang nag-iisang Mayora nyo sa Radyo Mayora Iska. At ang girlfriend mo sa radio, my name is Lindsay. Lindsay. Mwah! At tayo pa rin ang number 106.7 Energy FM. Psst, uy, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy!